Okay, eto, point of view lang do'n sa nangyaring clash between Clarice and Dustin. Kasi dapat maintindihan niyo rin na kung saan nanggagaling si Clarice. Task leader siya, and then konti na lang yung oras na natitira sa kanila, and then marami ng mali si Bianca, 'di ba? So, anong instinct? Hindi ba? Dustin should know. Dustin should know kasi isa siyang restaurant owner, siya mismo yung nagmamanage ng kanyang sariling business. He should know that when a person is comfortable with another person, may tendency yang maging talkative. Familiarity, common na nakikita sa mga tao na komportable ka at familiar ka. Maingay sila. Dahil masyado na silang familiar, open na sila sa isa't isa. So since marami ng mali si Bianca, so kaya pinaglayo muna. Kasi, baka pag magkausap sila ni Bianca, baka hindi sinasadya, makapagsalita na naman si Bianca. Yun ang iniiwasan na baka hindi siya magsasalita, baka si Bianca makapagsalita. Tsaka, yung sinabi niya na ang comfort zone niya, boys, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala ang comfort zone siya sa boys. Ayaw niya kay Vince, at mas lalong ayaw niya kay Michael. So, sino ang pinaka-comfortable siya na housemate sa loob ng bahay ni Kuya? It's Bianca. So, dapat he should know na walang personalan yun. He should take that as leader yan eh. Yung sinasabi ni Isnir, na yung reason out ni Isnir bakit niya ni-nominate si Dustin, which valid yung point ni Isnir, close-minded, na hindi naman siya yung leader, and then siya yung parang and besides, it's 24 hours. 24 hours lang kayo, halos isang araw lang kayong hindi mag-uusap o maghihiwalay ni Bianca. Hindi naman lalabas si Bianca ng PBB house. Ano ba naman yung isang araw lang kayong hindi mag-uusap? Tsaka hindi, pagkain nyo yun. Budget nyo yun, dapat intindihin nyo yun. Kasi ang mga nagtatanggol lang dito kay Dustin, yung sinasabi ko, maaring sa labas ng bahay, okay siya. And may dagdag ko lang, minention na ulit ni phenomenal content creator. Tinanong siya kung sinong specific housemate ang iimbitahin niya sa vlog. Nag-ano siya si Dustin. So abangan na lang natin nga, yung lagi ko sinasabi, kung magbababa siya ng standard. Pero sa tingin ko, kung may nararamdaman ako, etong si Dustin, baka may balak na siyang i-pursue itong si Bianca. He would stick with Bianca na. So, doon sa mga Dustban fan, sorry na lang kayo. Dahil ako, sa tingin ko lang, Dustin is already pursuing Bianca. Hindi naman niya ipaglalaban ng ganun hindi naman siya magre-react ng ganun kay Clarice kung wala siyang gusto kay Bianca. Which is, yung ibang tao kasi dito, yung nagtatanggol kay Dustin New, naghahabol kayo ng kilig. Hindi nyo isipin yung budget, yung pagkain nila ng tama, and then magko-comment kayo bakit puro chichire yung kinakain nila. Wala silang budget eh. Wala silang budget. Anong gagawin nila? So, bago kayo kiligin, isipin nyo muna yung budget. O kayo kaya lumagay sa kalagayan nilang walang budget, ano kaya iisipin nyo? Diba siseryosohin nyo yun? Pa naging housemate kayo at naging task leader kayo, siseryosohin nyo yung task. Walang personalan dyan, parang sa trabaho yan. Trabaho lang, walang personalan. Kasi yung sasabihin yung OA, ganyan, bakit yung love team
Kaya nga bakit nababanggit yung love team? Kasi nga masyadong close, baka makapagsalita ng hindi tama, di ba? Si Esnir nga nagsasalita biglang nagsalita to si Bianca, yun na yun Esnir and Bianca are close. So ano nangyari pag close yung tao, minsan nalilimutan mo. Yung nangyari kay Esnir and Bianca, pwede rin mangyari between Dustin and Bianca. Si Bianca nga hindi nagalit If anyone na dapat magalit dyan, it's Bianca. Parang, bakit kaming dalawa? Bianca never had a bad reaction. Nagsorry pa nga siya. Yung sinasabi nung iba na dahil si Bianca may mabuting puso, hindi. Bianca is using her brains. Ginagamit lang using her brains in terms of emotion. Naiintindihan ni Bianca na para sa lahat yon, budget yon, hindi yon personal. Kasi akala kasi nung iba, pag gumagamit ka ng utak, you're only using your reason. Hindi. Pag sinabi mong brains, may rin yung EQ, may emotional intelligence ka rin na ginagamit. I wonder why ito si Dustin, familiar siya sa mga ganun. And to think na, tingnan nyo nga di ba? Tingnan nyo, dahil sa mga dasbiya na yan, hindi na nakikita yung ambag ni Brent. I mean, parang non-existent na si Brent doon sa LS, sa live stream. At baka madamay pa si Brent dahil marami rin galit dito kay Vince. Nominado si Vince at saka si Brent yung Brains. Sila nga yung pinakamaraming puntos 13 points. Sipin nyo. Sasabihin yung sasabihin ni Dustin komportable siya sa boys. Bakit may sariling mundo si Brent at saka si Vince? So sa akin yun lang. Para sa akin walang tama sikla. Dapat kung may leader kayo, yun na nga manager ka o nagmamanage ka ng sarili mong restaurant. Dapat alam mo kung paano sumunod dahil nagpapasunod ka ng tao. So, yun lang po.